Narito ang uno ng mga balita sa mga oras na ito. Kampanya ng nakaraang administrasyon kontra iligal na droga, kailangan mabigyan ng mas malalim na investigasyon kasunod ng desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Kian De Los Santos ayon sa Malacanang. Mahigit 344,000 na estudyante at magulang natulungan ng Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development. Philippine National Police nanawagan sa mga LGU na maglagay ng firecracker zone sa kanilang nasasakupan ngayon na lalapit na Pasko at Bagong Taon. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Naniniwala ang Malacanang na kailangan ng mas malalim na investigasyon sa kampanya ng Administrasyong Duterte laban sa iligal na droga. Ito'y matapos katigan ng Korte Suprema ang desisyon na i-convict sa kasong murder ang mga pulis na pumatay sa teenager na si Kian De Los Santos. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, pag-aaralan ng Malacanang ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Kian. Sinabi niyang patunay ito na kailangang pag-isipan ang naunang mungkahi ng ilang sektor na bumuo ng independent body na magsusuri sa mga hinihinalang kaso ng extrajudicial killings. Ikinatuwa naman ni Senador Risa Hontiveros ang desisyon na tinawag niyang patunay ng pagkakaroon ng katarungan at pananagutan sa mga kaso ng extrajudicial killings tulad ni Kian. Sinabi ni Hontiveros na hindi makatwiran para sa kapulisan ang pagpatay sa mga menor de edad at walang laban na individual. Naniniwala ang senador na magiging inspirasyon ang desisyon ng korte para sa mga human rights advocates, abogado, civic groups at iba pang pamilya ng madugong kampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kontra droga. Bukod dito, binigyan diin ni Hontiveros na napatunayan ng Korte Suprema na pinatay at hindi nanlaban sa engkwentro ang batang si Kian. Dahil dito, kailangan panagutin din ang mga nagkalat ng maling impormasyon at nagtangkan pagtakpan ang pagpatay kay Kian. Sa desisyong isinapubliko ng Korte Suprema noong Lunes, hinatulang guilty ang mga pulis na sina Arnel Oares, Jeremiah Pereda at Jerwin Cruz sa pagpatay sa nooy grade 11 na si Kian sa isang anti-drug operation sa Caloocan noong 2017. Hinatulan sila na makulong ng 40 taon at pinagbabayad ng 275,000 pesos bilang danyo sa pamilya ng biktima. Mahigit 344,000 estudyante sa kolehiyo at elementarya, mga magulang at mga Pilipinong hindi marunong magbasa ang natulungan ng programang Tarabasa Tutoring Program or TBTP ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, sinasalamin ng programang Tarabasa ang hangad ng ahensya at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang maiiwan sa pag-aaral at pag-unlad. Mula nang itatag ang programa noong Agosto 2023 hanggang ngayon, 2025, halos 35,000 na estudyante ng kolehiyo mula sa mga eskwelahan ng gobyerno ang nakinabang rin bilang tutor at youth development worker. Sinabi ni Punay na nakakatanggap sila ng cash assistance na tumatayong sweldo nila bilang kapalit ng pagtuturo sa mga estudyante sa loob ng 20 araw. Layunin anya ng TBTP na gawing kabahagi ang mga college students sa pagtaguyod sa bansa. Samantala, nakikipagtulungan din ang DSWD sa iba't ibang institusyon tulad ng lokal na pamahalaan at akademya para mapalawak ang TBTP. Kasalukuyang ipinapatupad ng TBTP sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga, Metro Manila at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or the BARM.
Nanawagan ng Philippine National Police or PNP sa mga lokal na pamahalaan na maglagay ng mga firecracker zone sa kanilang mga nasasakupan. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa inaasahang pagpapaputok ngayong Kapaskuhan na madadagdagan pa sa pagsalubong ng bagong taon. Sinabi ito ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. matapos ang pag-inspeksyon nito sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan nito lang Lunes. Kasama niyang maglibot si Bulacan Governor Daniel Fernando kung saan tiningnan nila kung may mga valid permits, maayos na imbakan at malinaw na label ang mga produkto ng mga nagtitinda ng paputok. Mahigpit din ang pagbawal sa pagbenta ng mga iligal, sobrang laki, sobrang bigat, imported at walang pangalan na paputok. Inatasan din ni Nartates ang lahat ng lokal na pulisya na paigtigin ang kanilang kampanya laban sa mga iligal na paputok at panagutin ang sino mang lalabag sa mga polisiya ng ahensya. At sa balitang pangkalakalan, in-extend ng Pag-ibig Fund ang kanilang acquired assets super sale hanggang katapusan ng taon upang bigyan ng mas maraming oras ang mga interesadong bumili ng mga ari-arian na may discounted rates. Sa isang pahayag ngayong Martes, sinabi ng ahensya na nananatiling mataas pa rin ang interest sa mga acquired assets simula nang magbukas ito noong August 25. Sa kasalukuyan, nakapagtala ang Pag-ibig Fund ng mahigit 44,800 ng mga bid habang lagpas 18,400 naman sa winning bids. Inaasahan naman na nasa kabuuang 5,074 na ari-arian ang mailalabas para sa auction hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ang demand sa acquired asset super sale ay nagpapakita ng pagtulong ng Pag-ibig Fund sa mga manggagawang Pilipino na makakakuha ng abot-kayang bahay. Sumusuporta rin anya ito sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng Administrasyong Marcos. Samantala, nagkaloob ang Department of Agrarian Reform or DAR ng 3.4 milyong halaga ng modernong nursery at greenhouse facilities sa mga Agrarian Reform Beneficiaries or ARB sa Barangay Bongolanon, Magpet, North Cotabato. Ito'y para palakasin ang produksyon ng sakahan, isulong ang crop diversification at gumawa ng mas matatag na hanapbuhay para sa mga ARB. Isinagawa ang proyekto sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program na layuning bigyan ang mga magsasaka ng mga climate-smart na pasilidad upang makapagtanim ng high-value crop sa buong taon sa kabila ng pagbabago-bagong klima. Kabilang sa ibinigay ay isang fully equipped na nursery na may sprinkler irrigation system, 2 monitor-type greenhouse para sa hydroponic lettuce production, 2 tropical-type greenhouse para sa honeydew melon production gamit ang drip irrigation at isang greenhouse na nakalaan sa hydroponic strawberry production. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Evangeline Bueno, magbibigay daan ito upang magkaroon ang mga magsasaka ng sariling produksyon ng punla at mga pananim na may mataas na demand na siyang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa merkado para sa mga ito. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 2 araw na lang ay Pasko na. Mula sa aming lahat dito sa PNA Headlines, nais naming batiin kayo ng isang masaya at makahulugang Pasko.
Bilang parte ng diwa ng Kapaskuhan, magpapahinga muna kami sandali mula sa aming regular na pagbabalita at maghahandog ng isang espesyal na programang Pangpasko. Maraming salamat sa patuloy ninyong tiwala at suporta at inaasahan naming muli kayong makakasama sa mga susunod na araw. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.